Hindi pa. Malapit ng pasukan na. July 12, 2024. Gaano ka-importante ang Biblia? Base sa pagkaintindi ko, ang Biblia iba-iba pong version at lengguwahe, di po ba? So, gaano ka-importante ang Biblia? Yan yung isa sa pinaka nagpalaganap sa maraming pagkaintindi na totoo ang Diyos. So, kung lalaliman pa po natin, gaano ka-importante ang Biblia? Nasabi na po natin yung isang unang dahilan. Importante. Ano ang nangyayari kapag pinag-uusapan ang Biblia? So, ang nakita ko po, tignan yung balbasa, nahit ko na. Hindi na siya kambing. Ang nakita ko po, yung sinasabing gaano ka-importante ang Biblia. Diba, pag pinag-uusapan po, ang Biblia, karamihan nag-aaway. Di po ba? So, ang gumagamit ba sa Biblia ay ang tao? O ang Biblia ang gumagamit sa tao? Magkaiba po kasi yan eh. Sa bawat tao, let's say, for example, A, B, C. Let's say, for example lang po, A, B, C. Iba-ibang pagkaintindi nila sa binabasa. Ginagamit ni A, maging si B, maging C, ang Biblia, maraming pangyayari na para makipag-away. Ganon po ba ka-importante ang Biblia? Gagamitin ang Biblia para ikay makipag-away. Oo, karamihan. Marami silang pagkaintindi na mahal daw nila ang kapwa nila. Pero nandun pa rin yung katotohanan na ginagamit nila ang Biblia para makipag-away. Para sa akin, sobrang questionable nun. Nasabihin na ang conclusion daw ng Biblia ay love. Gayong, isa yata yan sa dahilan kung bakit kayo nag-aaway. Hindi ko kino-question ng Biblia. Ang kino-question ko, ang mga nag-translate, ang mga gumawa ng kanilang mga version. Isa pa ang kino-question ko, sa nabuong Biblia, sino-sino ang mga nag-decide kung anong libro ang isasama sa tinatawag na Biblia? Gaano sila kasigurado na dapat mong isama ang Noli Me Tangere? Ang librong ganyan. Kasi ang Biblia, maraming libro yan pinagsama-sama, tinawag na Biblia. Sino ang nag-decide na dapat isama ang librong ganyan sa Biblia? Ang Genesis lang yata yung na-discover siguro nila na nagpapaliwanag ng tinatawag na in the beginning. O kung marami man, yun yung talagang napili nila na isama sa tinatawag na Biblia.
ang mga tao pa rin ang nag-decide kung anong isasamang libro sa Biblia. Kasi ang inaano sa Biblia is ang banal na espiritu nag-connect sa tao, doon sa taong sumulat. Pero gaano sila kasigurado na lahat ng pinili nilang isama na libro sa Biblia ay 100% dapat isama? Gaano sila kasigurado na yun ang katotohanan? Bakit? Anong karapatan na i-translate? Ang pag-translate kasi ganito po yan. Meron ka nakita, kapitbahay mo, may kasamang lalaki. Ano mga pagkaintinding pwede mong ipasok doon sa nakita mong sentence? Isulat mo. Meron siyang kasamang lalaki. Ano mga pagkaintinding pwedeng ipasok mo doon? Ikaw na gusto mong i-translate ang nakita mo. Ang daming pwedeng mga options na pwede ka magkamali ng pagkaintindi. Ikaw na nagta-translate. Teka, ba't nag-iiba-iba yung kulay na ano? Yan na lang? Yan. Hindi ko po kino-question ang Biblia. Kino-question ko, inuulit ko. Yung mga nag-translate at nag-decide kung ano ang librong isasama doon sa Biblia. At kino-question ko rin yung mga pinag-uusapan nila ang Biblia. Yung mga nag-uusap-usap about sa Biblia. Kino-question ko rin po kung bakit ang dami niyong iba-ibang pagkaintindi. Kung bakit mayroong mga pangyayari na kailangan niyong makipag-away gamit ang Biblia. Na kailangan niyong magmataas gamit ang Biblia. Kino-question ko po. Since kayo, ikaw na individual, kino-question mo yung ibang paniniwala. Ako, kino-question ko lahat ng paniniwala na hindi nyo po kailangan sagutin. Kasi, nasasaksihan. Ngayon, kung maglalagay ka ng dahi-dahilan, okay po, desisyon mo po yan. Hindi po ako tutulad sa iyo na mag-away tayo ng dahil sa Biblia. Huwag po tayong mag-away, lalo na pinag-uusapan ng Biblia. Para sa akin, masyadong kabastusan sa tinatawag na Biblia. Kung gagamitin ang Biblia para makipag-away at para magmataas sa mga kapwa. Gaano ka-importante ang Biblia? Ang conclusion ba ng Biblia ay love o hatred? Ano po ang nasasaksihan natin? Love nga po ba? Nagmamahalan nga po ba ang mga tao ng dahil sa Biblia? Ilan ang paniniwala sa buong mundo? Ilang libo? Nag-aaway-away sila. Love po bang maituturing ang pakikipag-away at singkataas sila ng pride? Nagko-question po ako.
Hindi ko po kayo iniinsulto. Kino-question ko po ang karunungan ninyo. Log nga po ba ang konklusyon ng Biblia? Babase po tayo hindi lang sa pagkaintindi mo. Babase tayo sa nasaksihan natin at patuloy nating nasasaksihan. Anong pinapatunayan ng mga nasasaksihan natin? Tapos meron pang bakit daw nabuo ang simbahan? Yan yung tinatawag nilang parang ganito kasi yan. At the beginning, nakasulat daw sa pinapaniwalaan nila na kasama daw ang Genesis sa Biblia. In the beginning, God created heaven and earth. So heaven, let's say for example, maglagay tayo ng pagkakakilanlan para mas lalo tayo magkaintindihan. Let's say for example, ito yung heaven. Ito yung earth. Heaven and earth. Parang magkahiwalay. Di po ba? Pero magdudugtong po yan kahit papaano gamit ang simbahan. Since doon daw po sa heaven, meron daw pong gold at palasyo. Kaya karamihan yung iilan, ginagawa talagang maganda yung kanilang simbahan. Kasi nga parang nakakonect ka doon sa heaven. Importante din po ang material na bagay kung tutuusin. Kumbaga, mas komportable ka, di po ba? Ako, hindi ko kino-question ang mga pinapaganda yung kanilang simbahan. Yung mga leaders nila, medyo may question po ako na laging sinasabi, pinapaluwanag sa mga miyembro na hindi ka dapat materialistic, dapat lagi parang pinoforce ng kapwa na mag-ikapo or tithes. Yung bang nasa sayo ang desisyon. Ngayon, siyempre, kung gaano ka kalapit sa Diyos, kamo, mas lalong marami ang bibigay mo dyan. Malaking porsyento. Kaya talaga nilalapit ka lalo sa Diyos. Nga ba? O sa simbahan? Yung mga nagpapaliwanag, sana paliwanag maayos ng yung sinasabing huwag maging materialistic. Kasi baka kayo mismo, ganun. Base sa nasasaksiyan. Hindi lang sa base sa pagkaintindi. Kasi kung babase tayo sa pagkaintindi, ipagtatanggol mo yan. So kung sasagot, sa ilang katanungan ko, ayun nasasaksihan natin. Hindi ang isip mo. Kasi ang isip ng tao, magaling magdahi-dahilan. So sa bawat halos sinasabi ng bibig ko, pag nag-question, o pag may sinabing parang pahayag lang, sinasabi lang kung anong nasasaksihan, nasasaksihan yan. Nasasaksihan. Yun yung kasagutan. Kung tutuusin ba sa bawat question ko, hindi mo kailangan sumagot literally. Hindi ang isip mong sasagot sa akin. Ang sasagot, maging ikaw, masasaksihan mo. Nasasaksihan ng kasagutan. Inuulit ko kasi kung ang isip ang sasagot, magaling magdahi-dahilan yan para sa'yo maging tama. Para maging tama ang sinasabi nilang God is good all the time. Naiintindihan nga po ba?
Ang ibig sabihin ng all the time, anong pinakaiba niya sa sometimes? Gayong natatakot ka sa Diyos mo. Nasaan yung all the time? Natatakot ka sa Diyos mo. Good siya all the time. Pero takot na takot ka sa Diyos mo. Paparusahan ka ba niya pag ikay nagkamali? O tinatawag niyong kasalanan? Na ang totoong ibig sabihin nun is pagkakamali. Sa impyerno daw mapupunta. Kaya pagkakamali, ang totoong meaning niyan, pwede kang mahirapan sa mga bukas mo pag ginawa mo yan. Anong ibig sabihin nila sa impyerno? Ginawa nila literal. Impyerno, paghihirap. Pwede kang mahirapan kapag ginawa mo yan. Ang simple lang kung tutuusin. Sa panahon kasi noon, kantoro, mababaw ang salita, mas malalim ang ibig sabihin. Pero karamihan sa mga pagkaintindi, ang tinanggap nila pagkaintindi ay ang babaw. Ang sinasabing mayroong gold at palasyo doon, hindi kasi maipaliwanag sa tao. Sobrang sarap, sobrang saya. Bakit hindi maipaliwanag sa tao basta-basta? Kasi wala pa ang heaven. Hanggat meron pang mga tao. So paano ka makakakunik doon? Kung ang pagkaintindi mo ay 100% na pagkatao mo lang, na may hangganan. Kung ikaw ang nagkukunan sa pakiramdam mo, ikaw na tao ang pagkaintindi. Paano ka makakakonek sa Espiritu? Paano ka kontrolin ang Espiritu mo? Tatlo po yan. Tao, pakiramdam, Espiritu. Ang Espiritu, oy pre, ba't nagkaganon? Oy, mali po kayo sa middle finger. No? Yung middle finger po, ganyan yan. Oh, nagtatago yung finger na isa. Oh, teka, parang pangit daw tingnan. O sige, ganyan na lang po. Ito, 1, 2, 3. Asawa ni Mare. Araw-gabi. Hindi nagpapanti yan, pre. Sigurado, pre. Kasi lalaki yung asawa ni Mare. Saan na pupunta? Di ba, Mare, ang banad? Mapalad ako ba? May palad ako. Kaya, wala na kasi akong, pre, wifey. Ibig sabihin, wala na wifi. Hindi na pwede yung ganon. So, importante may wifi ako. Ang bilis pa ng internet, pre. Sa isang putok, pre, makarami kang chicks. Saan ka pa? Kaya kinailangan ko mga liwa, pre. Sa kanan yung mouse. Sa kanan yung punta. Muna ako. Ay, patawad po, no? Kung parehas po tayo na pinanggalingan kung paano nabuo. Patawad po. Kung parehas tayo na nabuo sa kalibugan. Ikaw nasa sayo po ang desisyon kung ang tanggap mo ay nabuo ka gamit ang kabastusan. Bit mo na ako. Bilibak kay kuya ko na ano niya yung vape na. Kasi ang daming pinagbawal sa kanya eh. Ako, agree ako dun sa doktor na hindi lang yung, halimbawa, yung maalat, ganyan. Tapos, dapat at maaari, huwag magpuyat, diba? Huwag soft drinks, huwag alak. No? Tapos, pati vape pinagbawal. Para sa akin, no, dapat. No? Kasi sa vape, kailangan mo ng maraming tubig. No? Kasi, importante yan. Kasi matatamis yung mga idios na yun. No? Kaya kung hindi ka nag-vape, please, huwag na. Ngayon, kung nagyoyosi ka naman, please, hanggat maaari vape na lang. Mas less risk yung vape. Pero,
Lagi inom tubig, please. Importante yan. Napapansin mo, kulang na yung tubig, kulang na yung iniinom mong tubig. Pag iba na yung kulay yun, no, ihi mo. Huwag mo katarma rin yung, pag may inom ako lagi tubig, lagi ako bibis. Please, huwag mo katarma rin ang kalusugan mo. Ang intindihin mo, kalusugan mo. No? Hanggat maaari. Na para hindi ka na umantong dun sa pagkapahamak mo. No? Hanggat maaari, please. Matuto tayo sa mga kapwa natin na meron ng sakit na ganyan, na ganyan. So, una pa lang agapan na natin. Kumbaga, yung tinatawag na, di ba iba po yung tinatawag nilang gamot, saka yung vitamins. Yung vitamins po, gamot ni bukas yan. So, gamot din po siyang maituturing. Kumbaga, matuto tayong tanawin yung humps. At nasa ganun, makapag-minor na tayo. Yung kumbaga, hindi masaktan sa bukas mo. Maawa tayo kay bukas natin. Matuto tayo sa mga kapwa natin na naghihirap bro. Nasaan na ba tayo? So, 1, 2, 3. Asawa na ba naman? 3, 3, walang H. Alaman! Luzon, Visayas, Mindanao. Mercury, Venus, Earth. Pre, kaya naka 3 point ako pre. Kasi kakaibang shoot yung ginawa ko. Tako yung pinas. Kaya tinutok. Tapos nakataklan ng kurso pa ako pre. Bayabang ako. Vocational. Natapos ko computer technician, computer programming, tourism promotion services. Vocational po. Pero kahit vocational, nagkaroon ako ng license sa computer technician at tourism. Mayabang ako, sabi ko sa inyo. Isa yung sa dahilan ko kung bakit malaking dahilan yun eh. No? Una, hirap kami nun. No? Tapos, hanggang ngayon naman, sakto lang talaga. Pag may sobra pa rin, hindi ako yung mama ko, bili ako, Lazada pre. Bili ako Lazada. Bili ako sa Lazada. Sa tulay kasi yung Lazada, di po ba? Ayan. Kesa sa magbisyo, Lazada na lang ako, tapos pinapaganda ko yung kwarto. Tsaka yung mga gamit bumibili na Siyempre, hanggat maaari yung mura para makarami. 1, 2, 3. Pre. Tao, pakiramdam, espiritu. Doon ay ang may hangganan? Pinakauna dyan, tao, di po ba? Ang espiritu, walang imahe, walang tunog. Wala ring sarap at hirap na naiintindihan ang espiritu. Pero nabubuhay ang espiritu, papunta doon sa magkoconnect siya sa pakiramdam. Ang pakiramdam, po yan, sarap at hirap. Pero hindi niya naiintindihan yung hirap. Kumbaga, automatic siyang papunta doon sa sarap. So, na-identify ng espiritu kung anong gusto niya. So, saan tayo nasasarapan? Papunta na sa tao. Saan tayo nasasarapan? Saan tayo nasisiyahan? Bakit sa iba masarap yan? Masaya yan? Bakit sa iba hindi? Yan yung pagkaintinding tao. Espiritu papunta sa tao is, ang bridge ay ang pakiramdam. Pero ang tao kasi, karamihan, ang nagko-connect, ang nagde-decide, ang nagko-command sa kanilang pakiramdam, papunta sa kanilang espiritu. Kaya hindi nila kilala yung espiritu, karamihan. Akala nila may imahe, tunog, ang espiritu. Kasi nga sila ang nag-command, sila ang nag-decide, napakaintindi. Doon sa pakiramdam.
Kumbaga, yung bridge ng Espiritu sana papunta sa tao, ang tao nag-command sa pakiramdam. Hindi ang pakiramdam ang nag-command sa tao. Tignan niyo bang maigi. Ako nun puro ako sarap. Sabi ng magulang ko, hindi tama ang magbisyo. Pero nung naranasan ko, ang sarap pre. Hindi tama, sobra barkada. Pero nung naranasan ko pre, ang saya, ang sarap. Nasaan yung sinasabing hindi tama? Pasensya na po, wala ako isip tulad po ninyo. Hirap po akong maintindihan, pero hindi ko sinabing wala akong naiintindihan. Kaya inahayag ko po sa inyo kung anong naiintindihan ko. Bakit kayo nag-aaway-aaway gamit ang Biblia? Saan tayo napunta? Napunta ako sa sinasabi nilang bawal, pero may sarap, may saya. Kaya ngayon ako napakaramdam, kino-question ko ang tao. Gamit ang lengguwahe nila. Kaya kung papansin karamihan, bakit daw out of this world yung mga sinasabi ko? Ako napakaramdam. Pero na-realize ko, nung nandun ako sa kulungan, 13 months ako doon, ang kahalagaan ng pagkatao, ang importansya ng pagkatao, kahit na ang tao ay may hangganan. Lahat tayo nagkatawang tao. At nasa ganun, mabuo tayo. Mas malaking porsyento sanang mabuo ka kung kilala mo espiritu mo. Ang tao ay kinakatawan, kabuuan ng isang individual sa atin ay nagkakasama yung tatlo. Espiritu, pakiramdam, tao. Yan ang kabuuan ng bawat individual sa atin. Ang tatlong yan. Kaya kung isa lang ang kilala mo dyan, o dalawa lang kilala mo, yung isa hindi mo kilala, sa katangian mo, mahirapan ka. Anong ibig ko sabihin sa mahirapan? Hindi mo basta-basta may bubuhos sa pagmamahal mo sa kapwa. Lalo na kung ikaw ang pagkatao mo nagko-command sa pakiramdam mo at sinasabi mo pakilala mo espiritu mo. Kung ikaw pagkaintindi mong tao ang magko-command, tingnan mo, laging nagmamataas. Laging scripted. Kung anong script, yun. Pinaninindigan. Pwede ka niyang awayin pag tumaliwas ka. Yan ang pagkatao. May hangganan. Ang ibig ko po sabihin, may hangganan. Kaya ina-explain ko po ngayon kung bakit may mali. May mali. Kung hindi mo naiintindihan na meron kang pagkakamali, alam mo lang, hindi mo pa rin tanggap ang salamin mo. Na kaya nagkatawang tao tayo, may hangganan ang pagkatao. Hindi natin kailangan magmalaki. Hindi natin kailangan magmataas. Yun ang isang dahilan kung bakit nagkatawang tao tayo. Para magkaroon ng espiritu natin, no? Pag nabuo na tayo, merong pagpapakumbaba sa kapwa yan. Merong pagmamahal. Hindi pagmamataas. Naulit ko, ang kabuuan ng bawat individual sa atin, tatlo. Espiritu, pakiramdam, tao. May hangganan ang tao. Ngayon na-identify sa pakiramdam kung ano ang masarap, kung ano ang hindi. Pero, please tanggapin po na sa iba masarap yan.
sinasabi mong mahirap yan. Na sinasabi mong bawal yan, pero sa iba ginagawa pa rin. Doon sila nasasarapan. So kung naiintindihin bilang pagkaintindi tao, bulbul talagang tao. Siyempre sabihin, may bulbul daw yung putotoy niya pre. Pero, what? Porket ulo pre? Parang sinabi mo, na ang buhok mo nasa mukha mo. Sino nga po ba ang tunay na pilosopo? Ako gusto ko, parehas po tayo gusto natin doon sa katotohanan. Ngayon, kaya hindi po ako naparito para paniwalaan. Palagi ko sinasabi at nasa ganun, kung tanong maliwas man ang pagkaintindi mo, huwag tayo away. Ina-explain ko lang kung anong pagkaintindi ko. Hindi mo ako kailangan paniwalaan, hindi mo kailangan hindi paniwalaan. Ang kailangan ko pag-intindi ng kapwa sa akin. Ngayon, kung sumasakit mo na ulo mo, huwag mo na akong intindi. Ang tunay na pag-intindi sa kapwa, tanggap mo na mayroon din tama, mayroon din mali. Hindi siya perfectong mali, hindi siya perfectong tama. Inuulit ko po, marami akong pagkakamaling nagawa. At marami pa akong hindi alam at naiintindihan. At ako, hindi ako bumabase mismo sa mga script na nakikita ko. Iniintindi ko po yan. And then, pinapakiramdaman ko. Hindi gamit ang utak. Dahil wala akong isip tulad po ninyo. Akala nyo nag-iisip kayo kapag meron tumaliwas sa pagkaintindi nyo? Hindi po. Gamit nyo po ang isip nyo. Paano? Naghahanap kayo ng script ninyo para may panlaban sa kapwa. Naghahanap kayo ng script na pinili nyo para panlaban sa kapwa. Hindi po ganun ang tamang pag-iisip para sa akin. Para sa akin, ang tamang pag-iisip, base sa naiintindihan ko kung paano talaga dapat ang isip ninyo, ina-identify mo ng walang kakampi, walang kalaban. At maging sarili mo kasama sa judgment mo. Walang perfecto, walang perfectong tama, walang perfectong mali. Hindi ka perfectong tama, hindi perfectong mali ang kaaway mo. Huwag mong sabihin sa akin na mali yung naintindihan ko yun. Nasasaksihan po natin. Pero kung sabihin mo, nagdadahiday lang ka, okay po. No? Ang ibig ko po sabihin, kitang-kita naman, huwag ka magbulag-bulagan, please. Kapag meron kayong nakakaaway, feeling nyo perfectong mali yung kaaway nyo. Yung sinasabi yung tama niya, ini-ignore nyo lang yan. Kahit sabihin ng bibig nyo man, hindi tanggap kung may tama siya. Kung akamo, ini-ignore mo lang. Wala naman sabi yung pagkaintindi bilang kabuuan. Ang ramdam ko sa inyo, kapag meron kayong kaaway, perfectong mali yung kaaway nyo. At ikaw perfectong tama. Yun lagi ang focus ninyo. Naintindihan ko po kayo. Baka kala mo po, ang sinasabi kong naintindihan ko kayo, dapat lahat ng tama nyo yung pag-usapan. Naintindihan ko po kayo. Ako, kilala ko sarili ko. Marami akong pagkakamaling nagawa. Hindi lang tama meron. Naintindihan kita, kapwa kita. Kaya naintindihan ko, hindi lang tama meron ka, katulad ko. Meron din pagkakamali. Ang pagpapatunay na hindi kita naintindihan kung puro tama lang yung sinasabi ko sa'yo. Kung puro mali mo lang ang sinasabi ko sa'yo. Naintindihan kita. Pag-usapan natin ang tama at mali. Hindi lang yung tama mo, maging mali mo. Minsan, naano ako sa lengguwahe nyo eh. Sabi, mali siya. Lengguwahe nyo yun. Ang lengguwahe ko po, meron siyang mali. Magkaiba po ang lengguwahe natin. Di ba, akala ko po ba pati kayo gusto nyo katotohanan?
Bakit yung iba paulit-ulit? Yung blackboard? Ano po bang katotohanan sa blackboard? Susunod ka lang po ba sa script? Porket gano'n ang tawag, di mo kukwestiyonin. Ang kitang-kita ay kasinungalingan. Kapag kinwestiyon mo, teacher, ikaw pa ang pilosopo. Sino tunay na pilosopo? Bakit mo iniinom ang kape? Sabi ng bibig mo, iniinom ka ng kape. Pero ang nakikita ko, hindi man. Pwede pa siguro kung hindi mainit yan, no? Ako nga po ba? Ang pilosopo. Ang dami po ninyong ginawang literal. Ngayon, ang pagkaintindi ko po, nung inintindi ko po yung literal nyo, o nakita ko yung mali pagdating sa may Gold at Palacio daw doon. Hindi po ganun ibig sabihin ng Gold at Palacio. Wala pong literal na Gold at Palacio doon. Kala ko po ba hindi materialistic ang Diyos mo? Bakit kung tapos meron pang pagkaintindi ng tao doon? Kaya kung saan ka nasasarapan dito sa mundo, gusto mo meron din doon? Materialistic. Tinadalo pa sa heaven. Kasi kung gagawin mong dadalhin mo literal ang Gold at Palacio doon, ayan, kukwestiyon ko na yung ganung pagkaintindi. Kung dadalhin mo doon ang Gold at Palacio, ang ibig sabihin, balik tayo dito sa earth. Bakit ka nasisihan na sasarapan sa Gold at Palacio? Ang kasagutan po, kasi merong wala nun. Kasi meron pang paghihirap. Kaya ka nasasarapan sa Gold at Palacio. Nasisihan sa Gold at Palacio. Kasi, kapag wala ka nun, ang hirap. So bakit pa kailangan sa heaven yun? Meron pa bang kahirapan sa heaven? At kung sinasabi mo, literal ang Diyos mo, nilalang ang Diyos mo, nilalang lang yan eh. Napakaintindi. Paniniwala. Ngayon hanggang ngayon sa henerasyon na to, pinipilit na nilalang ang Diyos. Hindi po nilalang ang Diyos. Nuulit ko, hindi po ako naparito para paniwalaan. Okay lang po yan. Magre-remain ka sa pagkaintindi mo, okay po. Pero sana naman, kung mag-remain ka sa pagkaintindi mo, kung patuloy ka doon sa paniniwala, lagyan mo ng pagmamahal sa kapwa. Yun kasi yung pagmamahal sa Diyos. Hindi yung ginagawa mo number 1 ang Diyos, number 2 kapwa mo. Hindi. Huwag mong isahan sa number ang Diyos. Hindi nila lang ang Diyos. Pag sinali mo sa number ang Diyos, kinukumpara mo ang Diyos. Hindi po nila lang ang Diyos, inuulit ko. Sa pagpikit ng mata mo, pasalamat ka, pwede kang kasama doon sa ligtas pagkatapos ng hininga mo. Pakiramdaman mo pagmamahal sa mga kapwa. Huwag mo nang isalin pangalan ng Diyos. Pagmamahal sa mga kapwa. Paano mahalin ang kapwa? Kilala mo ba ang mga kapwa mo? O nagbubulag-bulagan ka? Kaya lalagyan kitang salamin habang ikay nagsasalamin. Kapwa mo, tao rin na may pagkakamali. Pero bakit gusto mo perfecto ang kapwa mo nga ba o ang salamin mo? Kasi sinasabi mong perfecto ang kapwa mo. Naghanap kang perfecto eh. Perfecto ang ginagawa mo kasi gusto mo, perfect mo ang kapwa mo. Dapat ikaw masunod.
Yun yung perfecto para sa'yo. Naghahanap ka ng perfecto. Kaya sa gagaling mang-uto. Yung sinasabi yung perfecto, ang sarili mo. Ayun, kapwa ako, okay yan. Kapag sumusunod sa'yo, teka, wala na sunscreen. Hirap pag walang music. Kaya hirap pong karamihan, hirap nilang gamitin ang pangalan ng Diyos. Kasi sinasali nila sa number. Ginagawa nilang nilalang ang Diyos. Inuulit ko po, paano nalalang ang sinasabi niyong Diyos niyo? Oo, ang mga tao ang naglalang sa Diyos nila. Paging sa Diyos mo, nilalang ng pagkaintindihan. Paano? Punta tayo sa panahon ng nabuo yung mga tao. Trillions na voltahe ng kuryente. Gamit ang kidlat. Tumama sa tubig alat gamit ang dagat. Doon na-create ang iba-ibang cell. Oo. May sperm cell, may egg cell. Yung na-combine. Yun yung tunay na ibig sabihin ng evolution. Sabi ng talino ni Charles Darwin. Ginamit ko talino niya? Ewan ko po, kasi po minsan, para pong ganito po kasi yan eh. Iniintindi ko po kasi kayo. Sinisikap po maintindihan ko yun. Pag nakakapasok ako, kung ano-ano nakikita ko. Ang galing ninyo. Ang galing po ninyo. Ngayon gusto kong maintindihan nyo lalo. Ang galing ninyo. Hindi ako bumabase sa script. Tapos yung iba nakapunta sa dalampasigan. Ay may nagpo-question paano daw yung mga lumilipad. Ayan, mga napunta sa dalampasigan. Nabuo kasi yan sa nag-combine yan sa pusod ng dagat. Pusod. Tapos doon nabuo, marami yung nabuo, pati yung mga tao, mga nabuong tao. Maraming sabay-sabay na nabuong tao. Naulit ko, wag natin isali ang pangalan ng Diyos. No? Wala muna tayo doon po, please. Para ma-identify natin, ma-explain ko po sa inyo kung paano nabuo ang tinatawag niyong Diyos. Ang naglalang ang mga tao. Isipin nyo, sinasabi nyo, paniniwala, nilalang ng Diyos ang mga tao. Pero ngayon makikita nyo, ang mga tao naglalang sa Diyos nila. Base sa kanilang pagkaintindi. Inuulit ko, hindi po totoong nag-exist si Eva at Adan. Ngayon, kung pinipilit mo pa rin po, okay po. Hindi natin kailangan mag-away. Basta ako, pagkaintindi ko po, sa inyong lahat, gusto ng katotohanan. Hindi po galing sa isip ang mga sinasalita ng bibig ko. Ang ibig ko po sabihin, wala ako isip tulad ko rin. Imposible? Bakit naging posible? Kayo po tinatanong ko. Wala nga ako isip. Pero isip ko kayo. Ilan ba kayo? Diba? Mayabang ako doon. Batadan daw. Ay, hindi kasi nabuo. Hindi magkakaroon ng ibang lahi kung hindi magsasama ang dalawang magkaibang lahi. O, tingnan mo mga ninuno mo. Let's say, for example, ang mga sobrang tagal na ninuno mo ay puro Pilipino.
Meron bang mabubuo kung walang sumiping, na walang nagsama sa mga ninuno mo pang diretso, na sobrang ba? Pwede ba magkamag-anak na lahi yung na Amerikano? Kung hindi magsama ang ilan ninuno mo na Amerikano, or kayo, nagtatanong lang po. Hindi pa po yun ang mga paliwanag kung bakit hindi totoong nag-exist si Abat Adan. In the first place, pagkabuo ng maraming tao, sabay-sabay marami, wala pang pagkakakilanlan. Tapos sabihin mo, meron ng pangalan. Opo, kasi katang-isip po yan kasi. Yung Genesis. Isa po yan sa libro na sinama na hindi naman dapat kasama. Pero, malaking tulong. Kasi, diyan natin makikita kung ano talagang katotohanan. Kasi di ako kumakampi. Kahit nga minsan, ang maling pagkilos ay papa ko. Sinashare mo ko pa papa ko eh. Ano mang gawin sa akin, basta ikaw may mali doon, masermon ka. Hindi ako kumakampi. Ganyan ang pagmamahal ko sa inyo. Gusto ko doon lang tayo, doon sa katotohanan. Ang problema kasi, kapag hindi ako maintindihan, no? Bakos sinisikap ko naman ma-explain kung bakit mali yun. Hindi kita inu-insulto, ang ini-insulto ko yung mali mo. Para mapunta ka doon sa mahalin ng kapwa. Ganon ang pagmamahal sa sarili. Punta tayo doon po sa unti-unti parang mga animals pa yung mga unang tao ng kuntutusin. Habang tumatagal, kaya iba ang tao eh. Tignan mo, sa generation na to, talagang talong-talo yung mga animals. Hanggang sa nagkaroon na ng yung curiosity habang tumatagal, lumilipas ang panahon. No? Ang mga unang kinakain nila, mga prutas pa lang. Habang tumatagal, nagkaroon na ng pag-iisip ang tao. Kasi nang dahil sa pag-intindi. No? Nakakaintindi. No? And then, nagkaroon na ng pag-iisip. And then, madaming years po, no? Ang nangyari nun, bago nangyari yun. And then, yung pag-iisip na, yun yung pinaka-keyword doon, pagtatanong, katanungan. Nagkaroon na ng katanungan, natuto ng magtanong. No? Pupunta tayo sa paano nilalang, tapos kung paano, tapos yung mga stage na. So nasa stage na po tayo na marunong na mag-isip ng tao, marunong na magtanong. Ang pinakaunang tanong na pinaka-importante ay, sino kaya naglikha ng mga una? So napunta yung pagkaintindi, sino ang may likha ng mga una? Kaya habang tumatagal, ay, makapangyarihan yun. Kasi nilikha yung mga una. Kasi bago tayo nalikha, yung mga una muna eh. Although literally, ang mga una, ang naglikha sa atin, kung totoosin. So sino kaya naglikha ng mga una? Sabi kasi ng science, ang pagpapatunay ito doon ay karamihan po, no, sa mga nagsasabi. Kasi kahit sabihin mo science yan, yung iba yung pagkaintindi. Ang katunayan daw na totoo ng Diyos ay hindi po lahat na science po, no? No. Kasi marami naman sa science na hindi daw totoo ang Diyos. Eh. Pero doon tayo sa pinag-uusapan kasi yung meron daw Diyos. Wala daw nilalang kung walang naglalang. So yung tinatawag mong naglalang, yun yung tinatawag mong Diyos. O kaya tinawag nun na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang naglikha ng mga una. Kasi paano niya ginawa yun? Ang galing naman. Umalis ka po muna sa script mong Genesis na ba? Umalis ka muna dun sa katang-isip na
So, walang nalikha kung walang naglikha. Walang nalalang kung walang naglalang daw. Sabi ng karamihan. Ito pong katanungan ko. Ang sinasabi mong naglalang ang Diyos. So, ipapasok ko po yung sinasabi mo kanina. Walang nalalang kung walang naglalang. So, sino ang naglalang sa sinasabi mong naglalang? Sino ang naglalang sa sinasabi mong Diyos? Binalik ko lang po yung sinasabing katibayan daw. Sino naglalang? Ang mga pagkaintindi ng mga tao. Ang karunungan. Kung ano nasaksiyan, nag-create ng kanilang sariling pagkaintindi. Ito yung propeta, nasasaksiyan, nakikita ko. Ito yung propeta, yung propeta. Doon nalagay yung pagkaintindi. Habang lumalaki yung karunungan ng mga tao, talino. Nag-create yung talino unti-unti. Ibig sabihin ng talino, pinagsama-sama ang maraming karunungan. Tapos si talino, hinahawakan yung buo. Nakapag-create siya ng paniniwala. Isang grupo. Doon unti-unti na-create yung mga relihiyon. Kung nag-skip tayo sobra no? Hindi natin kasi makwento po lahat yan. Sige po, ano na, 50 minutes na po. Ang grabe ng, grabe ng, kanina na, 3 o'clock daw ata. Parang Hiroshima o Hiroshima ba? No. Basta ganun. Yung gabu. Narinig ko kanina Oo. Tapos, hindi ko masyadong maintindihan. Tutulog siya ako Tapos pag-gising ko, unti-unti naiintindihan ko. Parang Hiroshima. Grabing dul-dul kan, ubunit nung langit kanina. Sabi nila langit. Pag tinuro mo daw langit, hindi po ako nang-insulto. Sino po tunay na nang-insulto? Sinasabing may literal na gold at palasyo doon. Materialistic daw ang Diyos nila. And then, kung literal na nila lang ang Diyos mo, dahil sinakaupo siya dyan, tapos yung iba ginawa pang matanda. Sa at gusto may espasyo. So, kasi layo ng Amerika, paano niya sambahin ng Diyos? Kung nilalang ang Diyos. Diba? Nilalang daw ang Diyos. Kaya nga, parang isang kabuuan ang Diyos nila na nilalang. Kaya nga sinasali nila sa number. Tignan niyo po kung nilalapit nga kayo o nilalayo sa pagmamahal ng sinasabi niyo ng Diyos. Yung example natin dati. Huwag mo munang isalin ang pangalan ng Diyos. Paano nabigay sa iyo ang pagpapalang sinasabi mo? Inuulit ko, huwag mo munang isalin ang pangalan ng Diyos. Paano ka nagkaroon ng ganyan. Pinag-uusapan po yung pagpapala, yung mga nasisiyahan ka, nasasarapan ka. Paano nabigay sa'yo? And then, paano ka ginawa? Kaya nga yung iba, nakalimutan nila o kinalimutan nila o ayaw nilang tanggapin kung paano sila ginawa. Kabastusan daw ang pagkagawa sa kanila. Hirap nilang i-identify kung paano sila ginawa. Nagpapanggap na hindi tao. Perfecto daw ang kanilang paniniwala. Anong tawag sa mangga? Kaya po tinatanong ko. Nalalapit ka nga po ba sa Diyos? O nalalayo?
Ako, para sa akin, ang paglapit sa Diyos, pagmamahal sa mga kapwa. Mahal mo pa rin ang kapwa mo. Ano man pagkakamali meron siya. Siyempre, kapwa mo, tao na may pagkakamali, di po ba? Kailangan mong tanggapin ang kapwa mo na meron din siyang pagkakamali. Kung hindi mo matanggap ang kanyang pagkakamali, di ba? Dinadala mo pa siya sa impyerno, kamo. Hanggat meron pa mga tao, wala pa ang langit. Pagkatapos ng mga tao, pag nabuo na langit, punta tayo doon. Ang mga present lang, ang mga ligtas. Nasaan ang impyerno? Wala po. Alam mo, ang mga ligtas, ang impyerno nila, pag tinuro mo ang hell, ilan lang ang hindi ligtas. Hindi i-judge ang tao base sa pagkaintinding tao. Pero yun. At ang mga ilan lang na hindi ligtas, hindi nila kailangan ng impyerno sinasabi mo. Ikaw naman meron ng langit tapos meron pa nahirapan. Kung gusto mong maintindihan yung mga hindi ligtas mo, imagine mo wala ka. Baka sa pagkatao mo pala, hindi mo matanggap. Hirap mong tanggapin. Inuulit ko po. Ang sinasabi kong imagine mo wala ka, yung hindi ka kasama sa ligtas. Doon, hindi may paliwanag na sarap at saya. Hindi may paliwanag sa tao. May hangganan kasi ang tao, maging pagkaintindi. Wala po tayong pagkaintinding tao doon. Doon sa magaganap. Na ini-explain ni ako ngayon. Parang tinatawag na please po, wag po tayong patalo sa karunungan. Tayo ang gumamit sa karunungan. At hindi po tayo, wala po tayo sa pelikula. Nasa totoong buhay po tayo. Hindi yung, kasi napansin ko po, parang pumipili lang ng script. And then, yun yung pinaninindigan. Kaya patawad po. Tanggap ko nasa totoong buhay tayo. Wala tayo sa pelikula. Patawad po kung karamihan sa mga sinasabi ko, wala sa script ninyo. Sa mga nagsasabi na sigurado 100% naman daw na tama ang kanilang paniniwala. Bakit meron pang ibang paniniwala kung gayon? Tama ba magpag-away? Kailanman hindi tama na sabihin mong tama ang magpag-away. Hindi mo sinabi? Nasasaksihan natin. Patawad po sa mga taliwas mo po na pagkaintindi sa mga sinabi ko. 1 oras na po, luto na ko. Nung oras na. 8:30. Sa mga taliwas mo na pagkaintindi sa mga sinabi ko, patawad po. No? Huwag po tayo away. Inihayag, kung ikaw po, may karapatan ka na ihayag mo kung ano naintindihan mo. Ako ganun din po. Yun nga lang po, insert po natin, magmahalan po tayo. Piliin natin magmahalan. Huwag tayong patalo sa karunungan. Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami.